Hello, what is up mga ma'am, sir, ma'am? Ako po si Ralph Cifra, isang visual artist from Manila, Philippines. And today we are going to custom repaint the Mandalorian and Grogu from ZD Toys. 1/10 scale to mga ma'am, sir, around 7 inches tall. Thank you very much Laro Anan for providing these action figures for unboxing, review, and customization. Yan. So first step, mag-apply tayo ng primer dito mga ma'am, sir. Ang primer na ginamit natin dito ay Bossini number 191 flat clear. Then yung second step, we are going to apply a black wash. So sa black wash, gumamit tayo ng Hero Paints na black acrylic primer. So dito sa wash, ang mixture natin dito around 90% water and 10% paint. Kung gusto niyo pa mas dark, pwede niyo gawing 20% yung paint or 80% naman yung tubig. And depende na lang kung ano yung gusto niyo gawin dun sa Mandalorian action figure. Kung gusto niyo mas dark, go for more paint. If gusto niyo mas less dark, less paint. Yan. Tapos pwede nyong, after nyong pag-apply ng wash, so don't worry about yun sa mga finer details. So let's go macro first. So big brushes, large brushes muna yung gagamitin natin before we go into the smaller or finer details. Okay, so kapag merong excess yung wash, pwede natin i-dab using tissue paper. Alright, next naman mag-apply tayo ng, kung medyo, kasi parang nakita ko after ng wash, medyo nag-darken talaga yung figure. Ganun talaga ang mangyayari. So pull lang natin yung konting paint. Let's apply a lighter shade ng metal or silver, I think yung ginamit ko dito, or steel. Minsan, ito lang yung technique sa pagka-custom repaint o kaya sa pag-paint, sa pag-illustrate, push and pull ng mga values. So dito nakita ko na mas dark yung kinalabasan ng armor. So lighten natin ng onte para lang magkaroon ng contrast. Alright, para naman dun sa mga straps niya, nag-apply ako ng cargo brown and then I dry brushed dun sa mga leather straps para magmukha siyang leather. So sa dry brushing, i-drag lang natin yung paint across the surface. Doesn't need any water. Enough na yung mismong paint. Tapos remove an excess amount dun sa brush nyo. I think mga 10% lang matitira. Tapos yun yung i-drag nyo dun sa strap. Okay, after that, ito naman yung gagawin natin. Light camo brown naman. So ito yung mas lighter color, i-apply din natin dun sa mga straps. Okay, para naman dun sa blue parts, we are going to use steel blue para magkaroon ng konting texture yung mga blue segments or sections ng armor niya. Alright, after that, we are going to use black acrylic paint para naman dun sa mga konting speckles or dust na mag-a-add din dun sa weathering effect ng Mandalorian. So, I'm using a sponge as an applicator. Tapos para naman dun sa mga fire effects, I used a fluorescent red and mixture ng white para merong focal point yung ating yung action figure. So kapag nag-shine ng blue light on this figure, iilaw yung mga fluorescent painted areas. Alright, there you have it mga ma'am, sir, ma'am. Ang last na step na ginawa ko dito, nag-apply ako ng Bossini number 191 flat clear for our top coat para maprotektahan yung paint job na ginawa natin. Okay? So, salamat Laro Anan for this very cool action figure set. And also ZD Toys, maraming salamat sa pag-acquire ng bagong IP.
Kasi Star Wars to, grabe. Ang ganda ng ganda ng ginawa nila dito. And also yung Stormtrooper, si Darth Vader, maganda rin. Meron pa silang mga lightsabers. So, thank you again, Laro Anan. Thank you, ZD Toys, for this very cool action figure. Thank you very much for watching and see you sa next video. Bye-bye.